So purihin po ang atin pong Panginoon, ang atin pong pinag-aaralan, mga minamahal, ay patungkol sa mga pangako ng Diyos. Pangako na Yahweh kay Abraham, yun din ang pangako na nakatalaga para sa mga mananampalataya. Amen? Gusto ba natin yon? Na yung pangako ni Yahweh kay Abraham, yun din ang pangako ni Lord sa iyo. Hallelujah! Sabi po doon, the same blessing. Amen. Parihong pagpapala. Ngayon, sabi po sa Bible, basahin po natin ang ating pong talata sa aklat po ng Galatia. Galatians chapter 4, verse 1. Think of it this way. If a father dies and leaves in an inheritance for his young children, those children are not much better off than slaves. Until they grow up, even though they actually own everything their father had, they have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. Hallelujah. And that's the way it was with us before Christ came. We were like children. We were slaves to the basic spiritual principles of this world. But when the right time came, God sent His Son, hallelujah, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slave to the law. Hallelujah. So that He could adopt us. Hallelujah. His very own children. And because we are His children, God has sent the Spirit of the Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer slave, but God's own child. Amen. And since you are His child, God has made you His heir. Ano po? Tayo daw po ay inadapt ni Lord. Amen? So, hindi naman natin may tatatwa, we are Gentiles. Lahat tayo po ay mga hintil. No? At ang mga hintil sa ng Biblia ay katulad ng sanga ng olibong ligaw, na iniugpong ng Diyos upang makibahagi sa mga dagtang dumadaloy mula sa puno ng tunay na olibo. Kaya tayo po'y inugpong lamang ng Diyos. Hallelujah. Ibig sabihin, mga minamahal, katulad siya sabi ni Pablo, na tayo bilang mga inugpong ng ating Panginoon ay wala tayong karapatang magmalaki sa ating sarili. Bakit? Kung ang tunay na sanga ng olibong ligaw ay hindi pinanghinayangan ng Diyos na putulin at kunin ang sanga ng olibong ligaw para
para maiugpong doon sa tunay na puno, sabi ng Biblia, hindi ka rin panghihinayangan ng Diyos. Naunawaan po natin. Amen? Hallelujah. Hindi niya pinihinayangan yung tunay na sanga. Hallelujah. At kumuha siya ng sanga mula doon sa olibong ligaw, iniugpong sa tunay na puno. Tayo po yun, ikaw at ako. Kaya nga, ang ating kalagayan at ang kaligtasan na mayroon tayo, mga minamahal, ay kinikilala natin ayon sa Biblia na tayo po'y naligtas sa kasaganaan ng biyaya ng ating pong Panginoon at sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Naligtas ka. We are saved by grace through our faith. Amen. Through our faith in Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, yung buhay na mayroon tayo, huwag na huwag nating iwawala at iwawaglit ang ating mga pananampalataya. Diyan ka naligtas Amen po ba? Ang kaligtasan na mayroon ka, mga minamahal, ay dahilan sa ikaw ay nanampalataya sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At ang kaligtasan natin, yan ay kaloob ng Diyos. Sabi ng Bible, kaloob ni Lord yan. Regalo yan ni Lord. No? Kaya nga pag Pasko may mga regalo. Ang Diyos may regalo sa lahat ng tao. Mga minamahal, ang kaligtasan, bunga ng sakripisyong ginawa ni Kristo doon sa cross. Hallelujah. Para ano? Para bilhin niya, bayaran niya ang kalayaan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya tayo po, kailangan, habang tayo'y na kay Kristo, dapat enjoy natin ang kalayaan galing sa Panginoon. Amen. Malaya tayo, pinalaya ka ni Lord. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ano ang sabi ng Biblia? Balikan natin. Sabi niya, think of it this way. No? If a father dies and leaves an inheritance for his young children, those children are not much better off than slave. Hindi daw nakakahigit sa mga alipin, yung mga anak. Kahit kanya pa, kahit siya pa ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Hanggat hindi niya naaabot yung tamang edad na itinakda ng kanyang ama para manahin niya ang kayamanan ng kanyang tatay. Diba? Kasi bata yan Na? Bata yan. Hindi niya kayang i-handle yung kanyang kayamanan. Kaya, yung kayamanan na yon ay ipinagkatiwala muna sa mga alipin na matanda. Sila yung namamahala. Pag dumating sa tamang edad yung mga bata at mga anak na mga tagapagmana ayon sa itinakda ng tatay, saka pa lamang nila ma-enjoy yung kayamanan at minana nila sa kanilang nawalang mga magulang. Hallelujah. So, mga minamahal, tayo po ay inilarawan ng Biblia na mga alipin. Ano po? Hallelujah. Sabi diyan, no? And that's the way it was with us before Christ. No? Bago natin nakilala at tinanggap ang ating pong Panginoon, lahat tayo ay alipin. No? Alipin tayo ng kasalanan.
alipin tayo ng batas, ng kautusan. Kaya ang tao, ang ginagawa at sinusunod ay kautusan. Hallelujah. At ang bawat tao na nasa ilalim ng kautusan ay alipin ng kautusan. Kaya ang mga tao noon, talagang pinagsisikapan nila na sundin kung ano ang nakatala, no, sa batas. Yun ang ipinamumuhay nila. Pero tandaan po natin, mahigpit ang kautusan. Ano po? Mayroon pong 10 Commandments. Nasunod mo yung siyam. Pero yung isa nilabag natin. Anong sabi ng Bible? Nilabag mo lahat. Ha? Bino mo, pinagsikapan mo, sundin yung siyam na utos. Yung isa, hindi mo nasunod. Na? Ibig sabihin, mga minamahal, nilabag mo pa rin ang lahat ng bagay. Kaya nga mahigpit ang kautusan eh. Na? At walang sino mang nakasunod, sabi ng Bible. Amin po ba? Mayroon bang taong nakagawa at nakatupad ng kautusan? Wala. Hallelujah. Kaya nga, ipinadala si Kristo. Amen? Bakit? Si Kristo, nung siya ipinanganak, under siya ng kautusan. Diba? Yung pagdala sa kanya sa templo, yun ay hinihingi ng kautusan. Nang bawat anak na lalaki dapat pagdating ikawalong araw dalhin sa templo. Ayon sa batas yan. No? Ayon sa panuntunan ng Diyos sa kautusan. So, naparito ang ating Panginoon hindi para sirain ang kundi kanyang tuparin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, but when the right time came, God sent His Son. Na? Ang pagparito ni Kristo sa mundo ay hindi po nagkataon lang. Hindi aksidente. It is the right time. Amen? Tamang oras at tamang panahon. Hallelujah. Ang pagdating ni Kristo ay nasa tamang panahon. Hallelujah. Na? Niloob ng atin pong Panginoon. At sabi niya, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us. Na? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para bilhin niya at bayaran niya ang kalayaan ng lahat. Palapakan natin si Lord. Diba? Hallelujah. To buy freedom. Sabi ng Bible, for us who were slaves to the law. Hallelujah. He could adopt us, His very own children. Alam niyo mga minamahal, isang napaganda na ginawa ng Diyos, yung salitang, kaya nga, yung tinatawag na adoption, ay bahagi po yan ng tinatawag na salvation, na doktrina at turo sa Biblia. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, sabi niya, He could adopt us as very own children. Inako ni Lord na ikaw at ako ay tunay niyang mga anak. Amen po ba? Isipin niyo mga minamahal. Kung may pagkakataon, alam niyo, hindi importante kung ano man yung estado mo sa buhay. Kung
ikaw ay adopted child or tunay na anak. Na, kami nga noon, gusto namin mag-adopt din sana eh. Diba? So alam niyo mga minamahal, tayo in-adopt ni Lord. At ang napagdasal ng Bible, itinuring tayo na totoong anak ng Diyos. Amen. Meron akong kaibigan na pastor, hindi nagkaanak. So mayroong tao na nag-offer ng mayroong babae na nanganak, in-offer yung anak niya. Alam niyo mga minamahal, nung minsan napunta ako sa kanila sa Quezon City, napaganda ang kanilang pagtrato. Talagang, ituturing talaga tunay na anak. Hallelujah. Alam niyo yun? Hindi lang sa papel. Siyempre, mahalaga po yun para legal. Pero yung pagtrato nila, talagang tunay talagang anak. Ganon si Lord sa atin. Amin po ba? Ganon ang turing ng Panginoon. Hallelujah. Kasi, alam niyo, kung tayo na mga hintil, alam natin tayo inadapt ng Diyos. At hindi buo ang ating paniniwala na totoo ang damdamin ni Lord sa atin. Baka isipin natin, o baka magkaroon tayo ng damdamin na tayo po ay magsalos sa Israel, sa mga Hudyo. At sasabihin natin, ang Diyos may itinatangi. Pero hindi. Nais ipakita ng atin pong Panginoon na kailanman hindi tayo itinuring ng Diyos na iba. Kung ano ang tingin niya sa kanyang bayan, yun ang tingin niya para sa lahat. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi dyan, He could adopt us as His very own children. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now, you are no longer a slave. No? Ngayon, hindi ka na daw alipin. No? Sabi diyan, kundi tunay na anak. Hallelujah. But God's own child. And since you are His child, God has made you His heir. Yan. Sapagkat tunay tayong anak, ikaw at ako ay tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana. Parang hindi kayo masaya. Diyan pa kayo? Para ba kayong mga bata, mga anak, nung malapit mamatay na ang kanilang tatay, tinawag mga anak. Tinawag yung panganay, binigyan ng bahay at lupa. Anak, nandito ang testamento, house and lot. Yung pangalawa, binigyan din ng bahay at lupa. Ito yung kasulatan. Yung pangatlo, anak, ang para sa iyo ay ito. Ang pinakatago-tago kong Biblia ay para sa iyo. Nalungkot yung anak. Parang kayo rin. Sabi ng Bible, tayo tunay na anak at tagapagmana ng Diyos. Para malungkot kayo. Hallelujah. Nalungkot yung anak.
Bakit? Yung kanya mga kapatid, bahay at lupa. Ang kanya Biblia. Ang ginawa ng bunsong anak, pag-uwi sa bahay, itinago niya. Wala namang kwenta, Bible lang yan eh. Kaya tinago niya. Lumipas ang maraming taon. Hallelujah. Naalala niya ang kanyang mga kapatid na pinamanahan ng bahay at lupa. Naalala niya ang ibinigay sa kanya Biblia. Hinanap niya ang Biblia. Maraming taon ang lumipas. Puro alikabok. Bakit? Nung una walang kwenta. Biblia lang eh. Nung makita niya ang Biblia at binuksan niya, bawat pahina ay may nakaipit na pera. Nandiyan pa kayo? Bilangin niyo ang pahina ng Biblia, gaano karami. Hallelujah. Kung bawat pahina ng Biblia ay may tig 1,000, sa dami nito, hindi ka kaya masiyahan? Nandiyan pa kayo? Kaya nga, tayo namang anak ng Diyos, kung mayroon mang mga tao na nabubuhay ngayon na higit na mapalad, ikaw yon. Palapakan natin si Lord. Bakit? Kung anong pinangako kay Abraham, yun din ang para sa iyo. Bakit? Kung ang iyong kapatid pinamanahan ng magandang bahay, may sasakyan, huwag kang malungkot. Iba naman ang para sa iyo. Kailangan yung mindset natin mabago. Huwag kang mainggit. Masiyahan ka, matuwa ka. Hallelujah. Pag ang iyong kapatid ay pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. No? Glory to Jesus. Kaya nga, sabi dyan, no? Kaya po natin mga minamahal, sabi yan sa sunod na mga talata, sa chapter 5, sabi dyan, so Christ has truly set us free. Now make sure that you are stay free. No? And don't get tied up again in slavery to the law. Daw, sabi ng Bible, tayo ay ganap ng malaya. At sikapin natin na manatiling malaya. At huwag na tayong paalipin pagmuli. Amen. Hallelujah. Huwag na tayong paaliping pagmuli. Hallelujah. Sa paanong paraan? Nung marinig natin ang katotohanan, ang mabuting balita, ang sabi ng Bible, you will know the truth and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32. Diba? Nasumpungan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nakilala natin si Kristo. Siya ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang nagbigay sa atin ng ganap na kalayaan. Hallelujah. Ngayon, tempo natin mga minamahal, ang aklat po ng Romans chapter 1.
Sa verse 16, for I am not ashamed of this good news. Hallelujah. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita. Good news, the gospel of Christ. Hallelujah. The gospel, the good news about Christ, sabi ng Bible. It is the power of God. Amen. Sabi diyan, at work, and saving everyone who believes. Yung gospel, ang mabuting balitang ito, mga minamahal, na ito'y may kapangyarihan mula sa atin pong Panginoon. Kapangyarihan para magbago ng buhay at para magkaroon ng kaligtasan ang sinumang nananalig sa Panginoon. Hallelujah. It is the power of God. Hallelujah. And to salvation. Sabi ng Bible, to the Jew first and also to the Gentiles. Kaya nga, kung tayo ay naligtas dahil sa mabuting balita, ganun din ang mga Israelites, kailangan nila ang mabuting balitang ito. Walang iba kundi si Kristo. Sa ayaw nila, sa gusto, kailangan nilang sampalatayanan si Kristo na naparito para iligtas ang lahat. Diba? Kaya nga ang salvation, ang kaligtasan, una, ini-offer sa kanila. Pero hindi nila tinanggap, hindi nila kinilala. Hallelujah. At yun ang pagkakataon kung bakit ikaw at ako ay nagkaroon ng kaligtasan. Bakit? Ay tinanggihan nila Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, this good news about Christ, for it is the power of God. Unto salvation, to save people. Hallelujah. Glory, glory to God. At sabi niyan, this good news tells us how God make us right in His sight. Sinasabi, mga minamahal, sa salita ng ating pong Panginoon, ang mabuting balitang ito, sabi ng Biblia, ay nagsasabi, mga minamahal, how God make us right. Kung paano daw tayo inako ng ating pong Panginoon at inaring matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya yung katwiran natin, yan ay yung katwiran ng tao sa harap ng Diyos, basahan lang ang katulad niyan. Amen? Kaya nga, kahit ano pang gawin nating matuwid, kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, hindi sapat yun para tayo po'y makapasok sa langit. Amen? Kasi nga, ang lahat ng mabuting gawa natin, ang lahat na matuwid na gawa natin sa harap ng Diyos, yan ay isang basahan lamang. Ngunit salamat. Bakit? Sapagkat ang katwiran na mayroon tayo ay yung katwiran ng atin pong Panginoon. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya nga, sabi dyan, this is accomplished from start to finish by faith. As the Scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Ano ibig sabihin ito, mga minamahal? Narinig na natin ang salita sa Biblia. Yung ibang version sa mga talatang ito. Sabi ni Pablo, the just shall live by faith. Inulit ni Martin Luther,
No? Kung bakit si Martin Luther ay pinersecute at pinatay. Bakit? Nasumpungan ni Martin Luther na isang pari na ang tao pala ay mabubuhay lamang sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa paggawa ng matuwid. Kaya tayo gumagawa ng matuwid sapagkat alam natin, sigurado ka sa kaligtasan natin. Amen po ba? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. So, the just shall live by faith. Amen. So, ang bawsa sa atin, sabi ng Biblia, no? This is true faith that a righteous person has life. Righteous person. Just. So, the just shall live by faith. No? Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Romans chapter 3 verse 21. Dito tayo magtatapos. Yan. Masaya na kayo? Tatapos na tayo eh. Hallelujah. Glory to God. Madali natin. But now, God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law. Hallelujah. Ano po? Ipinakita sa atin ng Diyos ang daan para tayo maging matuwid na hindi lamang sa pagsunod sa hiningi ng kautusan. Sabi diyan, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago, we are made right with God by pleasing our faith in Jesus Christ. Amen. Tayo po ay magiging matuwid lamang sa harapan ng Panginoon kung ang ating panampalataya ay ating ituon, i-connect lamang natin kay Lord Jesus Christ. Amen. Sabi ng Biblia, and this is true for everyone who believes no matter who we are. Kahit sino pa tayo. Ano man ang iyong kalagayan, kahit gaano pa karami ang iyong kasalanan, kapatid mga minamahal, ginawa kang matuwid ni Kristo dahil ang katwiran niya ay ibinigay para sa atin. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayon, for everyone has sinned. Sabi diyan, will all fall short of God's glorious standard. Lahat ay nagkasala. At walang sino man ang nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Glorious standard. Kapatid mga minamahal, ano po sabi ng Bible? Hallelujah. Yet God with undeserved kindness declares that we are righteous. He did this to Jesus Christ when He freed us from the penalty of our sins. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Hallelujah. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. The sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish for those who sinned in times past. For He was looking ahead and including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just, and He declares sinner to be right in His sight when they believe in Jesus. Dineclare na ni Lord yan. Amen? Na ikaw ay matuwid. Bakit? Naniwala ka na si Kristo ay namatay
at ang dugo niya ay dumanak sa cross para ikaw ay maging malaya. Glory, glory to God. Amen. Diba? Kaya, mga kapatid, mga minamahal, ngayong umaga, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating sikapin na maglingkod sa Diyos, mamuhay na may pananalig sa atin pong Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, tanda natin, ginawa na ng Diyos ang lahat para ikaw at ako ay mag-enjoy sa buhay bilang mga taong niligtas ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Marami pa ito. Tuloy pa natin. Sige po, tayong lahat tumayo. Hallelujah. Sabi ng iba, pastor na tumatanda, mahaba ang pagsalita. Gusto ko sanang iksiyan Kaso lang, siyempre tanghali na po tayo nagsisimula. Kaya, nakakalungkot, pati sa salita ng Diyos ay, kumbaga, napakalimitado ang ating pag-aaral. Pero, siyempre marami naman. Panahon ng prayer meeting, tayo po ay nangaral. Hallelujah. Sapurihin po ang ating pong Panginoon. Amen? Amen. Huwag tayong mawawala sa linggo, mga kapatid. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon na tayo po ay magtatapos. Hallelujah. Hallelujah. Yung kantang kwan, yung huling praise natin kanina. Amen? Dapat masaya kayo. At mag-iwalay tayo na masaya ang ating kalooban. Hallelujah. Yan ba? Di ba? Huli yun. Our God is greater. Kaya naman. Hallelujah! Open the eyes of the blind. There's no one like you. One like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Also in power, our God. Our God is greater. Our God is Stronger. stronger. God, you are Higher than any other. Our God is healer. Also in power, our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand Hallelujah. against? What can stand against?
God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, Our God is our greater. God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, For the last time, our God is greater. our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our Yes, our God is greater. Hallelujah. Our God is healer. Amen. Glory to God. Lord, salamat ngayong umaga. Patuloy, Panginoon, bindisiran mo ang bawat isa sa amin. Ingatan, gabayan, bigyan ng karunungan at kaalaman. Higit sa lahat, Panginoon, lumakad kami't maglingkod na may pananampalataya sa inyo. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat, bakuran mo ng iyong banal na dugo ang aming mga buhay, ang aming mga sambahayan ay ingatan mo. Salamat sa iyong kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Hallelujah! Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah!